Ang amoy ng kabanalan, na kilala rin bilang osmogenesia sa Ingles, ay isang halimuyak na nagmumula sa katawan ng mga santo, lalo na mula sa mga sugat ng stigmata. Ito ay isang reputasyon para sa hindi pangkaraniwang kabanalan ng buhay at madalas na inihahambing sa mga bulaklak. Ang halimuyak ay sinasabing nagmumula sa tao, pananamit o tirahan ng isang santo habang nabubuhay o pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang tanging dalawang santo na kilala na may nakikitang stigmata ay sina San Francisco de Assis at si Padre Pio, na parehong iniulat na nagbigay ng matamis na pabango mula sa kanilang mga sugat. Ang ideya ng matamis na amoy ay iniuugnay sa hindi pagkaagdas ng katawan ng ilang mga santo. Ang amoy ng kabanalan ay naranasan na ng maraming tao pagkatapos ng isang partikular na sandali ng taimtim na pananalangin at nangyari ito sa marami sa ating mga santo. Halina kayo at tutukan ang pagtatanghal ngayong araw tungkol sa paksang ito. Ang amoy ng dugo ng tao kahit sariwa pa ay hindi kaaya-aya. At kapag nagsimula ng mabulok, ito ay malinaw na kasuklam-suklam. Ngunit ang dugong mula sa mga sugat ni Padre Pio ay napakamalinaw at nagbigay ng malinis na bango sa loob ng mahigit 50 taon. Si Padre Pio mismo ang naglabas ng mabagong amoy na tumatagos sa kanyang abito, sa kanyang selda, sa mga silid na kinaroroonan niya, sa mga lugar na dinaanan niya, sa mga bagay na nahawakan niya at iba pa. Naramdaman ang amoy na iyon sa isang halo na parang dinadala ng hangin. Ang mga taong nakaamoy nito ay tinukoy ito sa iba't ibang paraan. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay bango ng mga rosas. Ang iba ay kinilala ito bilang namumulaklak na mga liryo. At ang iba naman ay bilang mga violeta at marami pang iba. Naramdaman ang apoy kahit na sa mga lugar na napakalayo kay Padre Pio. Ang kakaibang pangyayaring ito ay hindi na bago. Kilala na ang mga kamay at katawan ng maraming santo ay naglabas ng napakasarap na halimuyak. Sinasabi na sa panahon ng Tag-araw na mula sa sagrado at dalisay na katawan ng mahal na Birhen, sa halip na butil ng pawis ay dumadaloy ang mga patak ng maraming katangi-tanging pabango. Sa literal na pangunawa, ito ang katumbas ng terminong amoy ng kabanalan or odor of sanctity sa Ingles. Ang kababalaghang ito ay maihahambing sa pakikiramdam ng pagkakaroon ng mga anghel sa ilang mga lugar, bagaman hindi nakikita at nahahawakan. Ang pagpapalang ito na nararamdaman ng maraming tao sa paraang umaaligid sa hangin kapag ang banal na sakramento ay nakalantad sa isang kapilya o simbahan. Ito ay isang katulad na pangyayari kapag nagkakaroon ng amoy ng kabanalan. Narito ang patotoo ni Dr. Luigi Romanelli, isa sa mga doktor na sumuri kay Padre Pio. Sa unang pagkakataon na kapanayamin ko siya noong Hunyo 1919, napansin kong may isang halimuyak na lumabas mula sa kanyang katawan. Kaya sinabi ko kay kagalang-galang na Padre Valenzano na sumama sa akin sa pagbisita na tila hindi tama para sa akin para sa isang Pransiskanong lalaking religyosyo, lalo na sa isang itinuturing na santo, nang maglagay ng pabango. Tandaan na walang nagsabi ng anuman kay Dr. Romanelli tungkol sa kababalaghang ito, kaya hindi siya nagmumungkahi sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, si Dr. Besta ay isang saksi sa katotohanan ng si Padre Pio ay hindi kailanman naglagay ng pabango o gumamit ng mabangong sabon. Isinalaysay niya na sa kanyang unang pagsusuri sa cappuccino, kumuha siya ng isang piraso ng tela at ibinabad ito sa kasama ang dugong dumaloy mula sa sugat sa tagiliran niya.
Ang kanyang intensyon ay suriin ito sa malawon sa ilalim ng isang mikroskopyo sa kanyang laboratorio sa Roma. Ang piraso ng tela ay inilagay sa loob ng tubo at ang tubo naman ay inilagay sa isang napkin. Nagpunta si Dr. Festa sa Roma sakay ng tren. Sa karwahe ng tren kung saan siya naglalakbay, lahat ng iba pang mga pasahero sa kabila ng malakas na hangin na dulot ng bilis ng lokomotibo o ng tren ay nagkomento sa kanilang sarili na sila ay nakaamoy ng isang pinakaaya-ayang aroma na tumatagos sa kapaligiran. Ito ang kakaibang amoy ng dugo ni Padre Pio. At narito pa isang tala ng patotoo. Sa Bologna, noong gabi ng Sabado, ika-28 ng Pebrero, 1931, si Alberto Del Fante, isa sa mga pinakadakilang mananalambuhay o biographer ni Padre Pio, ay nagpasya isang gabi na magtrabaho ng mas matagal kaysa sa karaniwan at nanatiling gising hanggang alas 3 ng umaga. Sa isang punto ay naamoy niya ang isang matamis na bango na kumalat sa kanyang opisina at agad na nakilala na iyon ay ang boses ni Padre Pio, kung saan siya ay nangakong hindi kailanman magsisimula ng anumang gawain nang hindi muna humihingi ng pagpapala ng Diyos. Sa partikular na gabing iyon ay nakalimutan niyang gawin ito. Walang pagpapaliwanag na ginising niya ang kanyang asawa at kasambahay. Dinala sila sa opisina at tinanong kung may napansin silang kakaiba sa silid. Sumagot sila na naamoy nila ang bango ng napakatamis na insenso. So isang patunay iyon para sa kanya. Sa halimbawang ito, tandaan na walang telang ibinabad sa dugo ni Padre Pio ang naroroon sa opisina. At doon, habang si Padre Pio ay nasa kumbento ng San Giovanni Rotondo, na hindi naman siya umaalis doon, ang kanyang katangiang amoy ay naramdaman sa lungsod na ito ng Bologna, na daang-daang milya ang layo. Masasabi ng isa na ang bango ni Padre Pio sa kasong ito ay ipinahiwatig ng kanyang moral na presensya imbis na pisikal, no? Noong dekada 50 or the 1950s, ang mamamahayag na si Fernanda Bianco ay nagtungo sa San Giovanni Rotondo upang magsulat ng isang kwento tungkol kay Padre Pio. Naglakbay siya gaya ng pinatunayan niya sa kalaunan. Sabi niya na sadyang walang kinikilingan ng kanyang isipan mula sa anumang paunang ideya upang makapaghusga ng mas malaya. Gusto niyang masaksihan sa kanyang sariling mga mata ng bukod at hiwalay sa mga mapagduda, lalo na sa mga pinakapanatikong nag-aalinlangan. Sa sarili niyang mga salita, inilarawan niya ang kanyang karanasan. At narito ang sabi niya, natagpuan ko ang aking sarili sa sala ng hotel. Nakikipag-usap ako sa dalawang babae. Walang ibang tao sa paligid. Pinag-uusapan namin si Padre Pio. Bigla akong tinamaan ng alon ng pabango. Isang matindi, masarap na pabango. Sa mismong sandaling iyon, sa kabilang bahagi ng salamin na pinto sa likod ng koridor, ay dumaan ang isang lalaking kilala ko, isang kusinero. Wow, naisip ko si Charles, mahilig talagang magpabango. Naamoy ko ito hanggang dito. Kaya tinanong ko ang dalawang babae kung naamoy din nila ang amoy na iyon. Sa sobrang gulat ko, sumagot sila, huwag kang magulat, ito ay si Padre Pio na ipinakikita ang kanyang sarili sa iyo. Dahil hindi kumbinsido, hinarap ko ng maglaon si Charles, yung kusinerong binanggit niya, upang linawin ang bagay. Wala rin siyang naamoy kahit anuman. Yung pabango daw ni Padre Pio na naaamoy mula sa malayo ay tanda ng proteksyon. Ito ay madalas namamalayan bago dumating ang isang lunas o isang partikular na biyaya. Nakatanggap ako ng dose-dose ng mga patotoo tungkol sa bagay na ito. At yun ang patotoo ni Fernanda. Kaya maging mapagmasid din tayo, mga kapanalig.
Malay nyo, isang araw, mabiyayaan din tayo na makalanghap ng banal na halimuyak na ito ni Santa Pio bilang tugon sa ating mga panalangin at kahilingan. At dito na po tayo magwawakas. Sana'y naibigan po ninyo ating pagtanghal ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong tagapanood, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At kung nais niyo kaming suportahan at tulungan upang palaganapin pa ang pagkakakilanlan kay Padre Pio, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang mga pamisa na ipinagdiriwang din po sa Pransya at ito ay maaaring lingguhan o buwanan na depende po sa halaga ng inyong buwanang abuloy o donante. Pakatandaan po ninyo na ang mga misa na ipinagdiriwang para sa inyo habang kayo nabubuhay pa ay mas makabuluhan kaysa sa mga misang ipagdiriwang matapos ninyong yumao. Yan po ang turo ni San Anselmo at ni Papa Benito XV. Kaya samantalahin po ninyo ang pagkakataong ito bilang isang pamumuhunang espiritual o spiritual investment. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph at doon po ninyo makikita ang pagpapaliwanag tungkol sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at kung paano po magbigay ng donasyon. Sa kasamaang palad lamang po ang aming website ay hindi po gumagana doon ang aming online form. Kaya para dito mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com angtinignipadipio@gmail.com at doon po naman may bibigay sa inyo ang mga detalye kung paano magbigay ng donasyon. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming salamat din po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.